Isa nga sa layunin ng channel natin ay yung maiiwas kayo sa mga taong nanguuto. Ang dami nang nagme-message sa akin at mga nagko-comments dyan kung papaano daw i-check yung second hand printer. So alam ko naman sa inyo yung mga iba ay wala talagang kahit papaano na budget at gusto nilang mag-start ng printing business na hindi pa sapat yung kanilang pera. So eto no, tutulungan ko kayo kung papaano i-check yung mga printers na possible ninyong bilhin. Pero no, price check muna tayo. Kung meron kang 3,000 dyan at gusto mong bumili ng second hand, ay highly suggest na kahit papano itabi mo na lang yung pera mong 3,000 at kung meron ka ng 5,000, brand new na lang ang bilihin mo. Pero kung pang backup printer ang gusto mo, so eto, second hand printer, may sasuggest ko sa inyo at ituturo ko nga sa inyo kung ano-ano yung mga i-check. Take note mga tropa, medyo mahaba tong vlogs natin ngayon at talagang inuusisa ako kapag bumibili talaga ako ng mga second hand printer. Epson 121 ang lagi kong binibiling printer dahil ginagamit ko siya for sublimation printing at kung hindi na malakas yung sublimation printing ko ay binibenta ko na ulit yan. So buy and sell lang din ako nyan. Ginagamit ko tas binibenta ko ulit kasi hindi ako nagtatambak ng mga ganyang printer. So simulan na natin, medyo mahaba na yung intro natin. So price check, Epson 121 5,700, Epson 3210 9,000, Epson 5290 around 14,000. So kung wala pa kayong mga ganyang budget, talagang sa second hand kayo babagsak. At ano ba yung unang-una nyong titignan sa pagbili ng mga printer? Eto na nga yun, paulit-ulit tayo. Syempre titignan nyo muna yung specification ng bawat printer na bibilihin mo. Gaano ba kahalaga yung pag-check ng mismong specification ng printer? So dito malalaman mo pa lang sa website kung gaano na siya kalinaw yung kanyang printing. Or malalaman mo na rin kung gaano kabilis yung kanyang print speed. So sa print speed ng Epson 121, 9 IPM. So the more na mas malaki yung value ng IPM, the more na mas mabilis yung kanyang pag-print. At dito makikita mo din kung gaano kalinaw yung maximum resolution niya. So sa Epson 121, 720 by 720 dpi, the more na mas mataas yung value niyan, the more na mas malinaw. So etong Epson 3210, makikita natin dito sa scanning resolution niya 600 by 1200 dpi dahil etong 3210 meron siyang scanner. Pero when it comes naman sa pag photocopy, 600 by 600 dpi. So hindi nagkakalayo yung printing at pag-copy na output. So dito yung pinaka-printing output niya, yung maximum resolution ng 3210 ay 5760 by 1440 dpi. So meaning mas malinaw ng DHAMAC etong Epson 3210 at when it comes naman sa Epson 5290, same lang sila ng specification when it comes to maximum resolution. So meaning mas malinaw talaga etong 3210 at 5290 kung ikukumpara mo sa 121 na printer. Ayan yung mga una nyong i-check kung gaano kalinaw yung mga printing. So etong topic natin, focus muna tayo sa Epson printer na second hand. Kasi etong mga babanggitin ko, same lang din naman to sa mga Canon printers at Brother printers na bibilihin ninyo. Mas medyo gamay ko lang talaga mag-check ng mga Epson printer, 'di ba? Pero kung Canon printer or Brother printer yung bibilihin ninyo, kung ano yung sinasabi ko dito, ipagtugma nyo na lang sa Canon printer. Ayan yung una nyong titignan. Sa online pa lang, i-check nyo na yung pinaka-specs nya. Eto din, yung Epson 8050. So kagaya nga na sinabi ko, sa online pa lang, i-check mo na siya. So aalamin mo kung ano yung gamit niyang ink. So dito pa lang malalaman mo na yung Epson 8050 ay 6 pala yung kulay na ginagamit ng kanyang ink. At meron na rin siyang maintenance box. So etong maintenance box, dito na pupunta yung mga waste ink na ginagamit ng mga printer nyo. Kumbaga yung mga sobrang ink habang nagpe-print siya, dito na i-store. So once na mapuno na yung laman niyan, yung sponge niyan, ire-reset mo siya. So etong tatlong unang nabanggit ko ay wala siyang mga maintenance box at 4 lang yung kanyang ink. So when it comes naman sa maintenance box, meron pa rin silang waste ink tank kasi lahat ng printer merong waste ink tank. Ang pinagkaiba nga lang, etong maintenance box ay consumable, meaning kapag napuno na yan, papalitan mo siya ng bago or magre-reset ka, bibili ka ng hardware na kung saan i-reset mo yung chip niya para magamit mo ulit, tapos lalabahan mo yung
kanyang sponge. Ang pinagkaiba nga lang dito sa Epson 5290, 3210, 121, yung mga maintenance box nila o yung waste ink tank, kakalasin mo lang at lalabahan, pipigaan mo lang at babanlawan mo lang ng tubig. Ganun lang kadali mag-reset. Tapos yung resetter ng mga to, etong 3210, 5290 at 121 ay software lang. Kumbaga ida-download mo lang online. At kung gusto nyo mag-avail ng mga resetter, meron tayo dyan. So ayun no, ayun yung introduction natin kung paano nyo i-check yung mga online na makikita ninyo na second hand printer. So kung may nakita kayo dyan na browse kayo, selling Epson 3210, so alamin nyo muna kung ano yung binibigay niya na spec. So eto na, check nyo na online yung mismong specs niya. Ganito naman yung pangalawang gagawin ninyo. Once na nagustuhan mo na yung printer na yun, syempre i-chat mo na yung seller. Hingian mo siya ng video or ng output ng nozzle check. So ano yung nozzle check? Diyan nyo malalaman kung ilan na yung total prints ng printer na yon at diyan nyo rin malalaman kung kumpleto yung kanyang kulay, yung kanyang output. So dito nyo yan makikita. I-right click nyo lang kung ano yung pinaka-printer. So sa mga seller, alam ko naman na alam nyo to, pero sa mga wala pang idea, eto yung hihingiin ninyo online bago kayo makipag-meet up. So videohan nyo siya ng live or mag-video call kayo na piniprint yung nozzle check. Kasi minsan nadadaya din to kapag yung luma yung mga nozzle check. So mas maganda pa, videohan nyo dun sa seller. So halimbawa ganyan, nire-record nyo na, print tayo ng nozzle check. So dito sa printer ko, magpiprint tayo. So sasabihin ko naman sa inyo kung ano naman yung i-check dito sa nozzle check once na mai-submit na sa inyo to nung seller. So antayin lang natin mag-print dito sa aking printer. Etong nozzle check na to, kagaya nga ng sinabi ko, malalaman nyo dito kung ilan na yung total ng na-print ng printer na yon. So ano yung range na medyo hindi palaspag yung printer? Para sa akin, yung range na hindi palaspag yung printer ay 100 up to 5,000. Mga ganyan yung range niya. Pero kung bibili kayo ng mga second hand printer, mga 20,000 or 30,000 na yung print, 50,000 na yung print, or 100,000 na yung print, medyo negative na ako doon, 'di ba? Pero kung when it comes naman sa mga workforce printer, sa tingin ko okay pa bumili niya kung mga around 15,000 or 20,000 pa lang yung kanilang mga prints. Pero kung mga 100,000 pataas na, medyo pas na ako doon. Talagang laspag na yun. So eto na nga, lumabas na yung ating nozzle check. So dito nyo makikita na kompleto pa yung mga nozzle check niya. Kumbaga doon lumalabas yung mga ink na yun. Kung nakikita nyo itong nasa screen natin, dapat ganito yung output dun sa papel. At malalaman nyo din dun sa nozzle check, dun sa printout, kung kailan siya nag-print ng pinakauna niyang print. So malalaman nyo dito kung ilan beses siyang nag-borderless print, nag-block ng print, yung mga photocopy. So kung Epson 5290 yung bibilihin ninyong printer, makikita nyo din dito kung ilang beses din niyang nagamit yung ADF sa pag-photocopy ng long. At eto yung pinaka-importante din, yung serial number, mga tropa. Meron tong serial number. So kung ano yung serial number na lumabas dito sa print dito, ayun din dapat yung makikita yung serial number dun sa printer na sticker. Merong sticker doon nakalagay yung serial number. So eto na, mag-move forward na tayo sa pangatlong i-check nyo, mga tropa. So halimbawa, nag-good deal na kayo, maganda-ganda pa, meaning mababa pa yung kanyang total print. So akin, yung total print ko dito ay 2,100 pa lang. At ang pinakauna kong print dito ay April 29, 2024. Nakaka 2,000 plus pa lang ako na print dito sa akin document printer. So meaning, fresh na fresh pa tong printer na to para sa akin, di ba? So ayun talaga, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, ang range na bibilhin nyo lang na printer, 1,000 up to 5,000 pa lang. Kung medyo 10,000 na, dito na tayo magtutungo sa pangatlong i-check ninyo. So ayun na nga, kompleto pa yung nozzle check niya. Magpa-print din kayo sa kanya ng standard print. Ano ba yung standard print? So ganito, preference, tapos wala kayong babaguhin dito or walang babaguhin si seller, standard, tapos dito naka-check lang lahat yan, walang babaguhin, walang color correction, ipaprint mo lang yan. So make sure na yung ipapaprint mo ay picture, tapos ipasend mo din sa kanya. So pangalawa, magpasend ka din ng naka-high. Ano yung naka-high? Dito sa settings,
hahanapin mo dito yung quality, ipapahay mo, pabidyohan mo sa kanya, tapos dito mag-color correction kayo dyan. Ayan na, so kung nagko-color correction kayo, turuan nyo na lang siya. Or kung hindi kayo marunong, basta ang nakalagay dito sa quality ay high. Tapos ipaprint mo na siya ng same na ipapaprint mo ng standard lang na picture. As in picture, yung talagang high definition, or kahit etong halimbawa na to, etong screen na to, ipaprint mo sa kanya ng standard at yung pangalawa ay high. Para mapagkumpara mo kung malinaw pa yung standard printing or hanggang high printing na lang siya. Kasi may mga printer na second hand or yung mga binibenta na nga na medyo laspag na, malabo na siya mag-print ng standard printing. So lagi na lang siyang naka-high. Medyo may pagkabagal kapag magpe-print kayo ng high settings. So ayun na yung pangatlo natin. So siguro hindi na natin bibilangin kung nakakailan na, basta sundan nyo na lang kung ano yung mga babanggitin ko. So halimbawa, ayun na, okay na, nagkasundo na kayo doon sa printing. Kompleto sa nozzle check, okay naman yung standard printing, okay din yung high printing, at hindi siya laspag, 1,000 up to 5,000 or 7,000, okay na okay. Kung 10,000 pataas or hanggang 15,000 lang yung bibilihin ninyo, no? Medyo laspag na nga yung 15,000 para sa akin. So kung halimbawa okay na kayo doon, nagkasundo na kayo sa presyo, halimbawa etong Epson 5290 ay 14,000 yung brand new, at yung second hand ay 6,000 nyo lang mabibili or 7,000 or 5,000, medyo i-grab nyo na yon, diba? Medyo good deal na yon para sa akin. Eto na yung next na i-check nyo. Kung magmi-meet up na kayo, yung pinaka physical itsura nung printer na yon. So meaning, titignan mo maigi yung printer na yon. Eto, kilatisin mo ng kilatisin kung marami bang gasgas, kung okay pa ba yung ink, kung medyo may laman pa, di ba? Kung maraming mga nakadikit-dikit na sticker, mga dumi-dumi, mga alikabok, at ang pinaka-importante, medyo mabubuksan mo yung pinakaloob niya. So ayun, no, ayun yung pinaka mas maganda kasi kailangan mong ma-check yung kanyang damper dito. So gaano ba kahalaga na ma-check mo yung damper dito? Kasi yung mga second hand na printer, maaaring yan ay naitambak at sasabihin sa'yo good condition pa. Napaka-importante na ma-check mo yung damper kasi maaaring baka ganito na yung itsura nung kanyang damper. Pero kung mababa pa lang yung kanyang total prints, maaayos mo pa yan mga tropa. Napakadali lang linisin na ito. Tanggalin mo lang to, linisan mo siya ng cleaning solution or meron kang alcohol dyan na isopropyl alcohol kung wala kang cleaning solution, no? Basta take note mga tropa, isopropyl alcohol, hindi yung mga ethyl, no? Yung isopropyl ang gagamitin ninyo. Or tubig, or lagyan nyo ng konting joy yung tubig. Pero kung medyo may budget ka, pwede ka naman bumili niyan, di ba? So, syempre kung makikita mo yung second hand printer, merong mga natuyot na ganito, syempre babawas yung value nun. So, mag-deal kayo ng panibagong presyo, di ba? So, next mong titignan dyan, yung kanyang hose. Titignan mo kung may butas, i-double check mo kung may mga sumisingaw-singaw, at next mong i-check yung kanyang rubber roller. So paano mo ma-check tong rubber roller? On the spot, halimbawa nandun ka na sa meetup place, mag-print ka ng mga document file gamit yung bond paper na pinakamanipis, yung 70 GSM. Mag-print ka ng 5 na text file or mga photo, or kahit siguro 3 lang para makita mo kung maganda pa yung pagpid niya. Meaning, hindi siya nagdodoble ng kuha kasi pagka medyo manipis na to or medyo pangit na yung rubber roller, dumodoble na ng kuha yan. Worst case scenario, hindi na siya nakakapagpid ng mga bond paper na mga maninipis. Mga makakapal na lang yung kanyang ipipid. Meaning mga 250 GSM na lang kasi pudpud na yung rubber roller, pero napakamura lang naman itong rubber roller kung bibilihin mo. So kung nakita mong hindi na nakakapag-feed, so mag-deal ulit kayo ng panibagong presyo dun sa napag-usapan ninyo. So eto yung next nyong i-check, yung physical nga, 'di ba? Titignan mo din kung kumpleto pa yung kanyang mga pizza roller na tinatawag. So ang tip ko nga sa inyo, kung maaari nyo siyang mabuksan, 'di ba? Napakadali lang naman buksan ng mga Epson printer. Konting tungkab lang yan, konting tornilyo, 2 tornilyo lang, tapos iaangat nyo na. Eto yung pizza roller, no? Medyo i-zoom na lang natin. Ay ang mga mechanism na yan. At ang pinaka-importante, yung white part na gear.
yung gantong gear din pero kulay puti. Eto no, yung mga ganyan, may kulay puti dyan dito. Sa may mga bandang unahan dito or nasa harapan. Basta dapat makita nyo yun, kompleto pa siya. At walang tinatanggal. So kung medyo may tinanggal, mag-deal ulit kayo ng panibagong presyo. Eto napaka-importante kasi neto yung mga pizza roller na yan. At i-check nyo kung merong mga ink na nakalagay dyan kasi ayun din yung nagkukos ng mga smudge or mga guhit-guhit na kulay itim na unwanted lines. So next yung i-check, eto ang pinaka-importante, yung kanyang cupping station. So paano nyo i-check etong cupping station nya? Pakuhain mo si seller ng screwdriver at ipatanggal mo sa kanya yung maintenance box or yung waste ink tank kasi kailangan yung mag-head clean. So bakit kayo mag-head clean? Ayun yung indication na napakaganda pa ng cupping station mo. Paano mag-head clean? Siyempre alam naman ni seller yan. Ira-right click lang niya dun sa pinaka-driver ng printer niya tapos head clean. Makikita mo na dapat may papatak na ink dun sa kanyang waste ink tank or dun sa kanyang maintenance box. Dapat may papatak dito. Or di ba nga tatanggalin mo yan? Basta may tubo doon, may tube doon na dapat may lalabas na ink na waste ink. So ganun na, tandaan nyo, yun yung pinaka-importante kung paano nyo ma-check to. Head clean, dapat may lalabas. At syempre, next nyong i-check yung mismong cupping station. Dapat malinis yan mga tropa. Ayun o, nakikita nyo diba? Yung medyo may pa-rectangle, dapat hindi siya ganito ang itsura. Pagka ganyan, ibig sabihin yan, medyo dugyot-dugyot yung gumagamit. Medyo madumi, dapat malinis to. So kung nakita nyo na medyo madumi, magkukos din yan ng pagkapangit ng inyong mga printout. Magiging ganito yung mga printout ninyo. May mga smudge. Dapat malinis to. So ayun yung indication na maganda-ganda pa yung printer. So ibig ko sabihin, no, kahit mga 500 pa lang yung print or 1,000 pa lang yung print, dapat malinis to at hindi barado. Ayan yung mga i-check ninyo. Napaka-importante talaga yung head clean. Dapat may papatak na ink doon. Ayan mga tropa, ito yung mga isa sa mga indication na possible na barado. Pero kung gusto nyong bilhin yon at mababa pa yung print, ayun yung pinakamahalaga sa akin kasi yung mababa pa yung print. Etong mga ganito kaya pang linisin to, papatakan mo lang to ng cleaning solution tapos hihigupan mo yung kanyang cupping station. Malilinis pa yan at mawawala yung bara niya. Ayan yung mga dapat nyong i-check. So next nyong i-check mga tropa, yung kanyang timing belt. So makikita mo yan kahit hindi mo buksan yung pinakatakip niya, dapat hindi siya masyadong lawlaw na lawlaw, 'di ba? Or makikita nyo doon, okay na okay pa, wala pang mga lamat. Syempre kung yung mga printer na i-check ninyo kung mga 1,000 or 2,000, 3,000 pa lang, yung kanyang total prints dun sa nozzle check, okay na okay pa talaga yung kanyang mga timing belt. Pero kung mga 50,000 na yan, mga 30,000 na yan, maaaring indication na yan ng palitin na yan, ganyan. Nako, kaya I highly suggest sa inyo, mag-set kayo ng range ng bibilihin yung mga second hand printer. 1,000 up to 7,000, ayan, mga goods pa yan. Pero kung 7,000 to 10,000 to 15,000, medyo alanganin na yan mga tropa. Para sa akin lang naman yon. So next natin, kung merong mga maintenance box yung bibilihin ninyo kagaya ng 8050 na printer, inuulit ko, lagi kayong head clean para makita nyo kung meron bang lumalabas na ink. So paano nyo malalaman na may lumalabas na ink? May kita mo naman merong silipan dyan na makikita mo na nadagdagan. Dito kasi sa mga 8050, hindi mo siya masyado basta-basta mababaklas or basta-basta makikita yung kanyang mga damper So I highly suggest kung bibili kayo ng mga second hand na mga 8050, medyo mag-ingat-ingat talaga kayo kasi medyo mahirap i-check yan. Make sure lang yung pinaka pagbibilihan nyo ay trusted. Diba? Huwag kayo basta-bastang makikipag-deal sa mga dummy account. Huwag kayong magdi-deal or makikipag-meet up sa mga dummy account kasi wala kayong babalikan dyan. Eto mga encoder or yung mga main flex cable, makikita nyo rin naman yan kung merong mga ngat-ngat ng ipis at kung may mga bali-bali dyan. Kaya nga napaka-importante din i-check yung physical. Ayan talaga, bukod dun sa nozzle check. So far, ayun yung mga i-check natin kung bibili kayo ng mga second hand printer. Medyo madami, sana natutunan nyo
At eto pa pala maaari nyong i-check mga tropa, napaka-importante din to. Yung mismong printer, isaksak nyo na makikita nyong nagpa-power, at kung maaari magdala kayo ng laptop dun sa pagbibilihan ninyo ng printer para katibayan na yung printer na yon ay mariread sa laptop mo. Kasi may senaryo, one time nagbenta ako ng printer na second hand Epson 3210, hindi daw gumagana yung printer ko dun sa laptop niya. Tapos ang nangyari, bumalik siya sa akin. Ipinakita ko sa laptop ng kapitbahay namin na gumagana din yung printer ko dun sa kapitbahay namin at saka dito sa laptop ko. Kasi may mga senaryo na yung laptop mo pala na hindi dyan gagana yung printer na binili mo second hand kasi meron conflict dun sa operating system na naka-install sa'yo. Kaya mga tropa, huwag kayong mag-i-install ng mga customized na operating system. Yung mga operating system na mga modified. Huwag kayong mag-i-install ng mga ganyan kung nasa printing business kayo. Dapat clean lang yung operating system ninyo, meaning wala kayong babaguhin doon. At sa mga legit technician lang kayo magpapareformat, hindi doon sa mga nagpa-practice lang. Ito kasi yung pinaka na-bad trip ako before nung nagbenta ako. Kaya i-check nyo to maigi. Magdala kayo ng laptop kung maaari at yung power cable, make sure na gumagana, na kayo yung mag-o-open mga tropa pagkasaksak dun sa outlet, 'di ba? At i-make sure nyo na 220 volts yung mga printer na bibilihin ninyo at hindi mga 120, kasi mamaya mga 120 pala yung printer na gano'n, no? May mga senaryo na gano'n yung mga power supply Pero mga tropa, sa pagkakaalam ko parang compatible naman ata tong si Epson sa mga saksakan ng outlet ng kuryente dito sa Pilipinas. Sa abroad kasi medyo may mga 120 or 110 volts, 'di ba? So ayun lang, additional lang to. At when it comes naman sa mga ink na bibilihin ninyo, halimbawa yung printer na yon ay dye ink, tanungin nyo siya kung original lang yung nilalagay niya at medyo lansihin mo, tignan mo kung meron pa siyang yung dating bote, diskartihan nyo na lang kung paano nyo sasabihin yon. Pwede ko makita yung dati mong gamit na ink, 'di ba? Kumbaga parang meron ka lang gayahan kung ano yung bibilihin para makikita mo kung talagang original ink yung gamit niya. So halimbawa naman, kung pigment ink, itanong mo kung gaano nakatagal yung printer. Ayun yung pinaka-importante din mga tropa, kung gaano nakatagal yung printer. Kasi dito sa nozzle check na to mga tropa, minsan yung mga owner kasi hindi na nila siniset up kung kailan yung pinakaunang print nila. Minsan pinipindot-pindot na lang nila hindi na nila siniset up yung date sa mga Epson 5290. So ayun yung pinaka-importante, tanongin nyo na lang sila verbally kung gaano nakatagal, kasi makukumpara mo naman kung gaano nakatagal sa mismong physical Sasabihin sa'yo, hindi, bago lang yan, last month lang yan. Pero may kita mo naman sa physical na item, di ba? Laspag na, sobrang dumi, sobrang dugyot, di ba? So, tanungin mo din siya kung ano nang nilagay niya na ink doon, kung naka-dye ink lang talaga na original, or naka-pigment ink na kagad, or dating naka-pigment ink, biglang sinabli, 'di ba? Tanungin mo rin siya ng mga bagay na ganon. Ulitin ko, tanungin mo kung dye ink lang yung nilalagay niya talaga doon sa printer na yon, or nag-pigment ink na siya after nang nag-dye ink siya. Kumbaga, nag-convert siya sa pigment ink, dati siyang naka-dye ink, or naka-direct pigment ink siya, meaning nung bago pa lang yung printer, pigment ink na kaagad yung kanyang ginamit. At next, kung sublimation, kung rectang sublimation yung kanyang printer, or dating naka-pigment ink tapos tinransfer sa sublimation, or dating naka-dye ink tapos nag-convert into sublimation printing. Napaka-importanting factor yon, natatanungin nyo siya kung ilang beses siyang nag-convert. Makikita nyo naman din talaga yon sa printer, kasi makikita nyo naman yung mga host doon, or makikita nyo yung pinakalagayan ng ink niya, yung ink tank niya ay medyo madumi. Kapag medyo madumi, ibig sabihin baka maaaring palit siya ng ink. Dating dye ink, tinransfer niya sa pigment ink, di ba? Malalaman mo kung dugyot yung printer talaga sa physical So sa mga makakapanood nito, kung medyo meron akong nalagpasan kung ano yung i-check, i-comment nyo na lang dyan below. Pero kung ako yung tatanungin kung papaano talaga yung pinaka-discarte sa pagbili ng mga second-hand printer or kahit anong mga equipment na second-hand, ang bilihin nyo yung mga nagra-rush
ng sale. Tapos tignan nyo yung kanilang mga profile kung kapani-paniwala ba. So kung medyo trusted yung pagmumukha or medyo maganda yung profile, paano mo malalaman kung maganda yung profile nung pagbibilihan mo? Naka-public siya, nakikita mo yung mga friends, may mga upload siya ng mga photos ng mga kung sino-sinong family niya, 'di ba? Ayan yung pinakamagandang bilihan ng mga second hand item, yung mga rush. Meaning halimbawa, yung mga nakakabili dun sa idol natin, 'di ba? Yung mga na-hype. So na-hype siya, tapos walang mga benta dahil syempre hindi siya nag-research. So halimbawa nabili niya ng 10,000 yon, tapos ibebenta niya ng 3,000 para lang medyo may bumalik sa kanya. Ayun, napakagandang bilhin nun. Sinusure ko sa inyo yung mga nagra-rush ng sale, medyo mababa yung kanyang mga total prints. Ayan talaga yung mga abangan ninyo, lalong-lalo na yung mga nagku-quit na. Ayan, mga quitting, yung mga na-hype lang. Pero yung mga ibang nagku-quit ay medyo laspag na talaga. Kaya sana natandaan nyo yung mga binanggit ko sa inyo kung paano nyo siya i-check, physical at dun sa mismong kanyang output. Mag-print kayo ng standard at mag-print kayo ng high, mag-print kayo ng nozzle check, di ba? Dapat walang mga patlang-patlang. So, siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin, mga tropa. Kung meron nga akong hindi nabanggit kung paano mag-check ng second hand printer, i-comment down nyo na lang below para makatulong sa mga kapwa natin, para yung mga hard-earned money nila ay hindi sila mauto ng kung sino-sino dyan. Message nyo ako, mga tropa, kung gusto nyo mag-avail ng mga templates para sa ating printing business na lifetime access to, mga tropa, para hindi na humaba tong videos natin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye! Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.